Yo, hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet at sa video na to, pag-uusapan natin yung conversion of units from metric to English system, in particular sa mass. Mass. Alam mo yung mass? Yan. So, discuss ko na sa inyo kung ano ba yung mga mass na yan. Mas komportable yata sa bahay ngayon eh. So basically, ang ginagamit natin na unit ay kilogram para sa mass. So sa isang kilogram, meron tayong 1,000 grams. Yun. Then sa isang gram, meron naman tayong 1,000 milligram. So madalang magamit yung centigram. Yan. Meron namang ganun guys, pero commonly ito lang. 1 kilogram ay 1,000 grams and sa isang gram ay merong 1,000 milligrams. Itong milligrams kasi ito yung sa mga gamot. Makikita nyo yung 500 milligram na tablet, mga ganyan. So, tandaan nyo yung dalawa na yan guys kasi bibigay ko na rin yung sa mga English system naman. Itong dalawang to ay metric system. Then, yung iba pa ay English system. Okay. So, para naman sa English system, so, meron tayong pounds, di ba? Yan. Commonly, yun lang naman yun eh, yung pound. So, sa isang kilo, yan. So, mas malaki yung kilogram compared sa pounds. So, yung pounds naman ay 2.205. Yan. So, yung ginagamit na, dyan, unit ay LBS. Hindi LBM, no? Baka isipin nyo LBM ko. LBS, sabihin mo LBS is libras. Yan. Libra. Yan. So, isang kilo ay merong 2.205 pounds. And almost yan lang din naman yung mga ginagamit natin. Unless kung gagamit pa ng ounce, mga ganyan, and then tons. Yan. Pero kung sa day-to-day na ginagawa natin, commonly yan lang naman yung mga ginagamit natin. Meron pa nga yung 1 metric ton. Yan, so equivalent siya sa 1,000 kilograms. So lagay ko na dito. Ibig sabihin ng MT. Yan. 1 metric ton ay 1,000 kilograms. Yan. So yung MT ay walang laman. Joke lang. 1 metric. Ibig sabihin ng MT is 1 metric ton. Yan, tonelada. Yan naman yung sa mas mabibigat na yung mga sasakyan, yung mga, let's say, elepante, ganyan. So, yun yung mga ilan sa ginagamit natin, guys. Then, meron pa, like, for example, yung ounce. Ayan, ounce. Ano yun, pagka masakit? Ounce. Yan, so, ounce. So, ang isang ounce ay mayroong 28 grams. Tingnan natin lang. So, 1 ounce. Sana legit tong legit tong source ko sa no. Yan. Papakabit-kabit na tayo tuloy. So, 1 ounce ay 28 grams. Yan, 28 G. So, tatandaan niyo yung mga conversion yan, guys. Kasi ako, di ko matandaan eh. Yan. So, again, 1 ounce ay 28 grams. Ba't pa ulit-ulit? Yan. So, dito sa video na to, yun lang muna yung mga gagamitin natin. Yan. And then, kung meron pang mga other units na nagagamitan sa araw-araw, ipapakita natin yan. Sa separate na video na yon, syempre. Okay, simulan na natin. So, let's say, ang timbang ko ay 55 kilograms. Grabe, purong buto lang yata yun. 55 kilograms. Convert sa LBS. Yung LBS is pounds. So, lagay mo lang 55 kilograms times, again, kilogram nasa taas, so lagay mo siya sa ilalim. And then, kasi ang destination mo na unit ay pound. So, sa isang kilo, ilang pound. So, mas malaki yan ang kilo, kaya mas maraming pound. So, 2.205 pounds. Okay, so pwede na natin cancelin ang kilograms. So, meron ka na lang 55 times 2.205. Tatandaan nyo guys ha, makakalimutan ko. So, tingnan natin.
55 times 2.05. Ay, mali yata. 2.205. Ang kulit ko. Yun nga, 2.205. 205. Yan. So, 55 kilograms, guys. Times natin sa 2.205. Kasi sa isang kilo, ganyan karaming pounds yung meron. So, the answer is 121 point. Yung 275, pwede mo nang gawing 0.28 yan. 2 decimals lang muna tayo. 121.28. Grabe, baka makalimutan ko. Ano na ulit yun? Sabi sa inyo, nakalimutan ko. So, 121. Ang ganda ng 2, grabe. Yan. 121.28. Yan. So, 121.28. Ano to? Pounds. So, pounds. So, meron tayong 121.28 pounds. So, yan ang katumbas ng 55 kilograms. So, balikan natin yung baka mali yung nilagay ko eh. Yan. Yan. So, 121.28 pounds. Okay? Next. Akala tuloy niya, buburahin ko. So, paano naman yung ounce? Yan. So, meron, halimbawa, 12 ounce. Yung ounce, guys, OZ yung nilalagay natin. Yan. 12 ounce. Ounce? Ano ounce? 12 ounce papunta sa gram. So, yung conversion natin yan, babalikan natin. So, 12 ounce or 1 ounce is 28 grams. So, 12 OZ. Yan. Times natin sa OZ, lagay mo sa baba. Tapos G sa taas. So, 1 ounce. Ounce. Ba't kaya ganun yung ginamit namin? So, 1 ounce ay 28 grams. Yan, 28. So, pwede mo nang i-cancel mismo yan. Yan. So, meron tayong 12 times 28. Kaya nyo bang i-mental yan, guys? Kasi ako hindi eh. Kala nyo kaya ko. So, 12 times 28. Grabe. Teka lang. Pag-isipan ko muna. Yan. So, 12 times 28. Ilan yun, guys? Baka kaya nyo i-mental. Pwede nyo nang skip yung video kung kaya nyo i-mental. So, the answer is 336. Yan. So, meaning meron tayong 336. Anong unit ng 336 na yon? Ayun, nakalimutan ko na rin. So, 336 grams. Yan. So, meaning 12 ounce is equal to 336 grams. Paano ko syempre? Ang pag-ano. Next. Paano naman kung galing tayo sa ton? Yun. So, ton. Let's say yung bigat ng sasakyan ay 3.5 ton. So, ilan yan sa kilograms? So, pag sinabi kong ton dito, understood na yun na metric ton, guys, no? So, 3.5 ton. Tan. Times natin sa... Yan. Ilan ba yun? Balikan nyo kanina yung metric ton. So, 1 metric ton ay 1,000 kilograms. So, the answer is 3,500. Galing, minental lang. Kaya madali lang kasi yan guys, kapag 3.5, mag-move lang kayo ng 3 decimals to the right. Yan. So, the answer is 3.5 tons ay 3,500 kilograms. So, baka magtampo yung iba dyan kasi hindi ako nag-cancel ng units. Ayan, nag-cancel na ako. Okay na yan. So, the answer is 3,500 kilograms. Yan. Alright, let's proceed sa next example. So, paano naman kung milligrams yung given? Yan. Milligrams. So, let's say meron tayong 452 milligrams. Ko-convert natin sa grams. Okay, so, huwag mo nang patagalin. Type mo na 452 milligrams. I-type daw, nagsusulat nga eh. So, milligrams sa baba.
10 grams sa taas. So, sa isang gram, meron tayong 1,000 milligrams. So, para di kayo magtampo, lalagyan ko na ng cancellation ng milligrams. Okay, ang ganda, pink. Yan, so, hindi kasi pwedeng itap na lang diretso. Kailangan iikot pa talaga eh, no? So, di-divide nyo lang yan. 452 divided by 1,000 guys is 0.452. 0.452 the unit is grams. Yan, hindi yan 9 guys ha. Okay, next example tayo. So, paano kung galing ka naman sa inyo tapos uuwi ka na? Okay. Pounds to kilograms naman tayo. So, let's say ang timbang natin ay 135 pounds. Grabe, papel lang yata yan. Papunta sa kilograms. Grabe nang ulangot. Pwede kasali ba yun? Ayan. Ikakat na lang natin yan guys. Pag tinamad, hayaan nyo na. 135. Ang kati kasi ng ilong ko eh. So, 135 pounds times, so yung pounds lagay mo sa baba, then yung kilograms ay lagay mo sa taas. So, balikan natin sa isang kilo, meron tayong 2.205. Yan, 2.205 pounds. So, dito guys, division naman ang mangyayari dyan. Pagkagaling ka sa mas maliit na unit, papunta sa mas malaki, so commonly, ano yun? Dinidivide natin yan. Mag-cancel muna tayo ng units kasi baka magtampo kayo. Ako naman, matampuhin kayo. Okay, so 135 divided by 2.5. O, tandaan nyo guys ha, makakalimutan ko na naman yun. Saan na yun? So, 135 divided by 2.205. Nakalimutan ko yan. Tama lang naman yun, no? 135. Ayan. So, 61.22. Ayan. So, the answer, approximation lang to guys ha. 61.22. Tama ba yun? Parang mali eh. 61.22. Anong unit nun? Kilograms. So, yun yung sagot guys. Okay, so last example for this video. Yan, so napaglipat-lipat na natin from metric system papunta sa English system. Okay, so nagamit na natin. Ano-ano ba yung mga units ulit? Recap natin. Baka nakalimutan nyo na. Okay. So meron tayong kilogram, meron tayong gram, meron tayong milligrams, meron tayong metric tons. Yan, M-tons nalagay ko. M-tons. Yan. Yan yung, ano guys, metric system. So, yung English system naman, meron tayong pounds in libras. And then, meron tayong oz, yung ounce. Yan. So, commonly, yun lang naman yung ginagamit natin sa araw-araw, guys. So, paano kung galing sa ounce, tapos dadalhin mo sa kilograms, yung mga ganun. So, yun yung mga masakit sa ulo, guys. Bigyan ko ng example, guys, ha. So, from ounce, dadalhin natin sa kilograms. Yan, try natin. So, let's say, 50 ounce. Yung 50 ounce, dadalhin natin sa, ano ba yan? Pero, sulat pa ba yan? 50 ounce, papunta sa kilograms. So, paano yan guys? So, speedrun lang natin. So, 50 ounce, pwede mong i-times muna yan dun sa papunta sa grams. So, ounce dito, tapos grams dito. Yan. So, ang isang ounce ay merong 28 grams. Yan. So, pwede mo nang cancelin itong ounce. Yan. So, meron ka ng 50 times 28. So, grams na yan guys, di ba? Now, ang susunod mong gagawin is, pag multiply natin, 50 times 28. So, ang 28 times 5, hindi ko na kayang i-mental. Grabe. Calculate nyo na kasi. 50 times 28. Kaya lang. $50 times 28.
Yan. So, 1,400. So, meron tayong 1,400 grams. So, idadali natin siya sa kilograms. So, multiply muna diretso. So, grams and then kilograms. Nagmamadali yan. Malilate. So, 1 kilo ay merong 1,000 grams. Yan. So, pwede mo na i-cancel itong grams. So, 1,400 divided by 1,000, the answer is 1.4 kilogram. So, meaning ganyan karami yung ounce na binigay natin kanina, guys. Hindi ko na maalala sabi sa inyo. So, yun yung sagot. Okay, so kung gusto nyo pa na magandang video, like nyo naman yung video natin. Follow nyo ako, subscribe na rin kayo, share nyo rin sa mga classmate nyo. Pwede kayong mag-comment sa comment section kung gusto nyo pa ng mga more videos like this. Kung nabitin pa kayo. Nabitin talaga, no? Yan. So, para pag nakita ko, gagawan agad natin ng video. So, hanggang dito muna. Maraming salamat. This is Sir Lupet. Nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas consumption dahil darating ang araw lahat ng ito maging alaala na lang. Kaya samahan nyo ang gumawa ng magandang alaala. Hanggang dito muna. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now. Grabe, pwede pala yun.